Sa mga sandaling ito ay natapos na ang kompetisyon na isinagawa ng Magic University. Binati ni Fang Ping ang lalaki na nagkampiyon sa kanilang kompetisyon. Sinabi niya na gusto niya nga raw ulit itong makita sa Rank 2 Championship na isasagawa nila sa susunod na taon. Tumugon naman ang lalaki nang makakaasa raw ang ating bida na sasali ulit siya sa gagawin ng mga itong kompetisyon. Inanunsyo ng tagapagsalita na si Tang Wen daw ang nakakuha sa second place. Naisip ni Fang Ping na magandang araw ang mga ipinakita ni Tang Wen. Narinig nga raw niya na naging mababa ang moral ng kanilang mga estudyante nang dahil sa ilang mga balita na kumakalat sa kanilang campus, kaya gustong-gusto ni Tang Wen na manalo sa kompetisyon at nang maiangat nito ang moral ng lahat. Nagpayo si Fang Ping nang gamitin nga raw ni Tang Wen ang pagkatalo nito bilang isang leksyon, at nang sa ganoon ay magkaroon ito ng tsansa na makabawi para sa sarili nito. Kung natalo man daw ito ngayon sa natapos na kompetisyon, siguraduhin na nga lang daw nito na mananalo na ito sa Rank 2 Championship sa susunod na taon. Idineklara na ni Fang Ping na dito na raw nagtatapos ang isinagawa nilang National Rank 1 Championship. Nakalathala na nga raw ang listahan ng mga pangalan na nakapasok sa top 100 ng mga Rank 1 martial artists. Sana nga raw ay ipagpatuloy lang ng mga ito ang pagsasanay at nang mas malayo pa ang kanilang marating. Binanggit ng ating bida na lagi raw silang makakatagpo ng mga tao na higit na mas malakas kaysa sa kanila. Nakakapanghinayang man daw na hindi ngayon nakuha ng Magic University ang first place sa natapos na kompetisyon, pero naniniwala raw siya na posible ang lahat hanggat hindi sila sumusuko. Binanggit din ni Fang Ping na kumpleto na raw ang listahan ng mga universidad na pasok sa top 20 na maglalaban-laban sa magaganap na Second National Martial Arts Championship. Ang kanilang araw Magic University ay tahanan ng mga kampyon, matapang nga raw silang lalaban at sila raw ang mananalo. Nagsigawan ng mga estudyante at ang iba pang mga nanunood para suportahan ang Magic University. Naniniwala silang lahat na ang team ni na Fang Ping ang mananalo sa gaganaping kompetisyon. Naisip ng ating bida na hindi pa nga raw nagsisimula ang totoong laban, kaya wala raw karapatan ng iba na sabihin na tiyak na matatalo ang Magic University. Hindi na raw mahalaga kung kay Yao Chengjun man ngayon mapunta ang lahat ng atensyon, ang huli naman daw halakhak ay mapupunta sa magiging kampyon. Ipinaalam ni Fang Ping na sina Chen Wenlong, Zhang Yu, Qin Fengqing, at Zai Lei daw ang makakasama niya sa main team. Sina Liang Fenghua, Zhou Qing at Liu Yuying naman daw ang mga magiging miyembro ng kanilang reserve team. Sinabi ni Fang Ping na dahil nga raw si Zai Lei lang ang intermediate rank 4 sa kanilang main team, ay malamang hindi na raw ito magkaroon ng tsansa na sumalang sa laban. Sa pagkakataong ito raw ay hindi na magpipigil ng lakas ang kanilang Magic University. Kaya umaasa raw siya na ibibigay ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya dahil naroon daw sila para manalo at mangibabaw sa lahat. Sinabi ni Fang Ping na kung masusunod daw nila ang kanilang plano ay saka daw siya lalaban kapag natapos na si Chen Wenlong at susundan naman daw siya ni Zhang Yu. Kung makakaya nga raw ng mga itong talunin ang lahat ng 5 kalaban ay wag na nga raw ang mga itong magtitira para sa iba. Lahat daw sila ay mga rank 4 na ngayon kaya wag na raw ng mga itong itatrato bilang isang training opportunity ang gagawin ng mga itong pakikipaglaban. Ayaw nga raw niya na minamaliit sila kaya babaguhin nila ang mga kumakalat na naratibo. Ipapakita nga raw nila sa lahat kung gaano kalakas ang Magic University hanggang sa pinakadulo ng kompetisyon. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang mga kamiyembro kung malinaw na ba raw sa mga ito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Tumugon naman ang lahat nang naiintindihan na raw nila ito. Bumabiyahe na ngayon ang eroplano na sinasakyan ng mga miyembro ng Magic University. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating na rin sila sa airport ng capital city. Nagreklamo si Ling Yi dahil siya pa raw talaga ang nautusan na salubungin ang mga miyembro ng Magic University. Sisiguraduhin niya nga raw na mapupunta si Fang Ping sa pinakapangit na hotel. Sinabi ni Hansho na hindi naman daw kapos sa pera ang mga taga-Magic University, kaya wag na raw ipahiya ni Ling Yi ang sarili nito. Kapag hindi nga raw nagustuhan ni na Fang Ping ang hotel na kanilang tutuluyan ay maaari ang mga itong umalis at humanap ng ibang lugar. Iginiit ni Ling Yi na ayaw niya raw makarinig ng payo mula kay Hansho. Noon nga lang daw ay namumuno pa ito ng isang team para kalabanin sina Fang Ping, pero ngayong second championship daw ay naging tagasalubong na lang ito sa dati nitong kalaban. Naisip ni Hansho na halos parehas lang naman daw sila ng sitwasyon ni Ling Yi,
Ngayon nga raw ay naging miyembro na lang ito ng reserve team ng kanilang unibersidad. Natuwa ang mga nag-aabang na reporter noong makita nila na dumating na doon ang team ng Beijing University at team ng Dunblin University. Nakita rin nila na naroon na sa airport ang mga miyembro na ipanglalaban ng Magic University. Hindi makalapit ang mga nag-aabang na reporter nang dahil sa matinding vitality na pinapakawalan ng grupo ng ating bida. Sinabi ng isang babaeng reporter na naroon na rin daw si Yao Chengjun at ang mga kamiyembro nito sa No. 1 Military School. Nainis ang mga miyembro ng No. 1 Military School noong maramdaman nila na may gumagamit ng mental strength sa kanilang paligid. Kararating pa nga lang daw nila pero inaangasan na agad sila ng team ng Magic University. Sinabi ni Fang Ping na malalakas rin naman daw pala ang mga taga No. 1 Military School, sana nga raw ay makalaban nila ang mga ito hanggang sa dulo ng kompetisyon. Naisip ni Yao Chengjun na inakala nga raw niya na kasing lakas lang ni Chen Wenlong ang ating bida. Pero hindi na raw mahalaga kung mayroon man itong malakas na mental strength, magagawa niya pa rin daw itong matalo kahit na mayroon itong ganoong klase ng kalamangan. Nag-alangan na rin ang mga nag-aabang na reporter na lapitan ang mga miyembro ng No. 1 Military School dahil mukha rin daw ang mga itong nakakatakot. Nangasar si Qin Fengqing kung tama ba raw ang nakikita niya na si Little Ling Yi ang sumasalubong sa kanila. Narinig nga raw niya na hindi ito nakapasok sa main team ng Capital University. Nakakapanghinayang nga raw dahil halos muntikan na siya nitong maabutan, pero mukhang bumagal na nga raw ang paglakas nito. Sinabihan ni Ling Yi si Qin Fengqing nang kapag narinig niya pa raw itong magsalita ay papatayin niya raw ito mismo sa kinatatayuan nito. Lumapit na rin si Fang Ping para sumali sa pang-aasar, alam niya nga raw na isa palang intermediate rank 4 si Ling Yi pero naniniwala raw siya na halos kasing lakas na rin ito ang ibang mga kalahok na rank 4. Tinanong ni Fang Ping kung bakit hindi raw nakapasok si Ling Yi sa main team ng Capital University, at kung may kinalaman ba raw si Li Hansong kung bakit napunta ito sa reserve team. Nainis si Ling Yi habang sinasabi sa ating bida na ito nga raw ang may kasalanan ng lahat. Tinanong ni Fang Ping kung isa na ba raw ngayong rank 5 si Li Hansong. Plano pa naman daw sana niya itong makasparring habang parehas pa sila ng level at nang mabigyan na niya rin ito ng reality check kung sino ang mas malakas sa kanila. Nakakapanghinayang nga raw kung nagdesisyon na agad itong mag-breakthrough nang dahil lang sa natatakot ito sa kanya. Tinanong ni Ling Yi kung isa na ba raw ngayong peak rank 4 ang ating bida. Tumugon si Fang Ping nang mas mabuti raw kung hindi niya na lang ito sagutin upang hindi niya masaktan ang damdamin ni Ling Yi. Hindi pa nga raw ganoong katagal nung magkalaban sila at parehas pa noon ang kanilang mga rank. Sinabi ni Qin Fengqing na ayaw niya rin daw ipaalam kay Ling Yi na isa na siya ngayong advanced rank 4 dahil magmumukha raw siyang manhid. Naapektuhan naman si Ling Yi sa ginawang pang-aasar at pagpaparinig ng dalawa. Nagpayo si Fang Ping nang dapat daw ay makapasok man lang sa top 2 ang Capital University, nakakahiya nga raw kapag tinalo pa ang mga ito ng No. 1 Military School. Sinabihan ni Fang Ping si Ling Yi nang ituro na raw nito kung nasaan ang kanilang hotel. Nainis si Ling Yi at sinabihan ng ating bida nang bakit daw siya nito itinatrato na para siyang isang alipin. Napansin ng mga reporter na dumating na rin doon ang team ng Nanjing University. Plano na sana nilang lumapit pero bigla na lang nagpalabas ng vitality si Wang Jinyang. Nangamba ang mga reporter na baka wala raw silang ma-interview ni kahit isang martial artist sa ibang mga universidad. Bumati ang isang lalaki at nagpakilala na isa raw siya sa mga estudyante ng Capital University. Naatasan nga raw siya para sunduin ang grupo ni na Wang Jinyang. Nagtanong si Wang Jinyang kung naroon na rin daw ba ang team ng ibang mga universidad. Inisa-isa ng lalaki ang mga team na kanyang nakita, tumugon siya nang sa palagay niya raw ay naroon na ngayon ang lahat. Binanggit din ng lalaki na nakaramdam daw siya kanina ng kaunting tensyon sa pagitan ng Magic University at No. 1 Military School. Tinanong ni Wang Jinyang kung tama ba raw ang hula niya na si Fang Ping ang nagsimula nito. Tumugon ang lalaki nang hindi niya raw sigurado, napansin niya lang daw na parang galit kanina ang mga taga No. 1 Military School at maging si Yao Chengjun ay seryosong-seryoso rin ang mukha. Nagpayo ang lalaki na kahit daw malakas ang Magic University ay wag daw magpapaapekto sina Wang Jinyang sa mga provokasyon ng mga ito. Sinabi ni Wang Jinyang na alam na naman daw siguro ng mga taga Capital University na hindi gagana ang estratehiya ng mga ito sa kanya,
Bakit naman daw siya gagawa ng kahit na anong aksyon kung sakali mang makasalubong niya ang mga taga-Magic University? Nangatwiran ang lalaki na maliraw ang pagkakaintindi ni Wang Jinyang sa kanyang mga sinabi. Naiinis lang daw siya sa kayabangan na taglay ng ibang mga estudyante, at sa nakita niyang araw ay ganoong-ganoon ang asta ng ilang miyembro ng Magic University. Binanggit ni Wang Jinyang na mas mahalaga raw ang lakas sa mga gaya nilang martial artist. Naiintindihan niya nga raw ang pagyayabang ng isang martial artist basta may sapat itong lakas. Sinabi ni Lan Wufeng na mas mabuti raw kung mapalaban na agad sila sa mga taga-Magic University sa first round pa lang ng kompetisyon. Bilang team leader ng Nanjing University ay hindi nagustuhan ni Wang Jinyang ang kanyang narinig. Sinabihan ni Wang Jinyang si Lan Wufeng nang kung ganoon daw ang gusto nito, ay ito nga raw agad ang ipapalaban niya kay Chen Wenlong. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na mas mabuti raw kung hindi muna nila makalaban ang mga taga-Capital University, mga taga-Magic University at mga taga-number 1 military school. May tsansa nga raw na hindi makapasok sa top 10 ang kanilang universidad kapag napalagay sila sa isang masamang bracket. Hindi raw isang ordinaryong kompetisyon ang kanilang sasalihan at hindi lang daw sila makikipaglaban para ipakita ang kanilang mga lakas at kakayahan. Nakasalalay nga raw sa kompetisyon na ito ang estado at interes ng kanilang universidad. Napahinto ang pagsasalita ni Wang Jinyang noong makarinig sila ng malakas na ingay. Nagpaikot-ikot sa labas ng Capital City Airport ang sasakyan na may nakalagay na banner na ang Magic University raw ang number 1. Nainis ang lalaking sumusundo sa pakulo na ginawa ng mga taga-Magic University. Alam ni Wang Jinyang na malamang nga raw ay si Fang Ping na naman ang may pakulo nito. Umaasa nga raw siya na makikita niya ito sa dulo ng kompetisyon. Nasa loob na ngayon ng Capital City Fortune Hotel ang ilan sa mga martial arts students ng iba't ibang universidad. Pumapasok ngayon ng hotel ang isang grupo ng mga kababaihan. May biglang namukhaan ng team leader ng mga dumating na babae. Sinabihan niya si Qin Fengqing nang napakalakas daw ng loob nito na magpakita doon. Naguluhan ang ating bida kung ano ba raw ang nangyayari. Tinanong naman ni Qin Fengqing ang humiyaw na babae kung bakit daw siya nito kilala, hindi niya nga raw alam na sikat na pala siya ngayon. Sinabi ng babae na alam daw ng lahat kung gaano kawalang hiya si Qin Fengqing. Nagtaka si Qin Fengqing kung bakit parang galit na galit sa kanya ang nagsasalitang babae. Tinanong ng babae kung matatawag pa rin daw ba ni Qin Fengqing na isang lalaki ang sarili nito matapos nitong magpahabol sa isang grupo ng mga demon beast papunta sa kanilang direksyon habang nasa loob sila ng catacombs. Nagulat si Qin Fengqing sa ikinwento ng babae, nang atwiran siya ng imposible niya raw itong gawin. Naisip ni Qin Fengqing na maraming beses na niya nga raw itong ginawa pero sinisigurado niya raw na malayo siya sa ibang mga martial artist para hindi siya ng mga ito makilala. Nagsalita na rin ang ibang mga babae at sinabihan si Qin Fengqing nang wag na raw itong magpanggap. Kailangan nga raw nitong humingi ng tawad sa kanila sa ibinigay nito sa kanilang kapahamakan. Naisip ni Fang Ping na base raw sa uniforme ng mga babae ay mukhang mga estudyante ang mga ito ng Magic University Girls Academy. Tatlo nga lang daw sa mga ito ang rank 4 at intermediate rank lang ang pinakamalakas sa mga ito. Marahil ay makakaya raw ng mga itong makipagsabayan sa iba pero wala nga raw ang mga itong laban sa kanila. Tinanong ni Qin Fengqing kung bakit ayaw pa raw siya ng mga itong tigilan gayong buhay pa rin naman daw ang mga ito. Kung siya nga raw ang tatanungin ay dapat pa siya ng mga itong pasalamatan dahil nakatulong siya para mabuksan ang natatago ng mga itong potensyal. Pupusta nga raw siya na hindi pa ang mga ito napapalagay noon sa ganoong klase ng sitwasyon dahil wala naman masyadong halimaw sa palibot ng mid-grinding place ng Magic City Catacombs. Ang karanasan nga raw na ibinigay niya sa mga ito ay minsan lang dumarating. Iyon nga raw ang nagtulak sa mga ito para mas lalo pang magsanay at siya ring naging dahilan kung bakit nakapasok ang mga ito sa top 20. Hindi makapaniwala si Fang Ping dahil parang mas humusay pa raw ngayon si Qin Fengqing sa gaslighting. Umalis na ang mga babae para magtungo sa kanilang kwarto dahil napagtanto nila na hindi sila mananalo sa pakikipagtalo kay Qin Fengqing. Nagpaalam si Qin Fengqing sa mga papaalis na babae at sinabi na wala raw anuman. Sunod namang dumating sa loob ng hotel ang isang grupo ng mga estudyante. Nagulat si Fang Ping dahil doon rin daw pala mananatili ang team ng Capital South University. Ang presidente nga raw ng mga ito na si Chen Haoran ay isang advanced rank 4.
Ang dalawa naman daw lalaki na nasa likuran nito ay mga intermediate rank 4 at ang dalawa pang lalaki na kasunod ng mga ito ay mga elementary rank 4. Napansin ni Fang Ping na mahina at wala pang tatag ang aura na taglay ni Chen Haoran. Narinig nga raw niya na matapos nitong mapanood ang pagkapanalo ni Yao Chenjun sa isa sa mga teaching advisor ng Capital South University, ay agad itong nagtungo sa catacombs para makapag-breakthrough sa advanced rank 4 bago magsimula ang kompetisyon. Kinabahan si Fang Ping noong makilala nito ang isa sa mga kasama ng team ng Capital South University. Tinanong ni Chen Yangxi ang kanyang lolo kung bakit daw ito nagpunta doon gayong sa ibang hotel naman daw ito mananatili. Tumugon si Grandmaster Chen Yaoting nang nag-request daw siya na ilipat na sila doon at nang sa ganoon ay makita niya kung ano ang ginagawa ni Chen Yangxi. Nagtanong si Grandmaster Chen Yaoting kung bakit naging isa na lang daw cheerleader ang prinsesa ng kanilang pamilya imbis na maging isa ito sa mga lalaban na kalahok. Pinaliwanag ni Chen Yangxi na hindi raw sila maaaring sumaling lahat sa kompetisyon, ang tanging magagawa lang daw nila ay ang mag-cheer kay Fang Ping at sa iba pa nitong mga kakampi. Tinanong ni Grandmaster Chen Yaoting ang kanyang apo kung bakit hindi raw nito sinusuportahan ang Capital South University. Tumugon naman si Chen Yangxi nang natural lang daw ito dahil sa Magic University raw siya pumapasok. Sinabi ni Grandmaster Chen Yaoting na nagsisimula na raw siyang magsisi sa kanyang naging desisyon. Naisip ni Chen Yaoting na dapat nga raw ay pinanatili niya na lang si Chen Yangxi sa Capital South University at hindi na niya ito pinayagan na pumasok sa Magic University. Tinawag ni Chen Yangxi si Fang Ping at ang iba pang mga miyembro ng Magic University para ipaalam na gusto daw ang mga itong batiin ng kanyang lolo. Agad na tumayo sina Chen Wenlong, Zhang Yu, Zai Lei at ang iba pang mga estudyante para batiin ang kaharap nilang Grandmaster. Nakaramdam sila ng matinding kaba dahil bukod sa isang Grandmaster si Chen Yaoting ay ito rin ang kasalukuyang prinsipal ng Capital South University. Nagpatay mali siya naman ng dalawang pasaway habang nagkukunwaring kumakain. Nagtaka si Chen Yangxi kung bakit ganoon na lang ang naging kilos ni na Fang Ping at Qin Fengqing noong dalhin niya doon ang kanyang lolo. Tumayo na rin si Fang Ping at agad na inilaglag si Qin Fengqing. Sinabihan niya si Chen Yangxi nang huwag daw nitong kikimkimin kung masyado mang mahigpit si Qin Fengqing sa mga sinasabi nitong kritisismo, naniniwala nga raw siya na maganda naman ang intensyon nito. Sinabi rin ng ating bida na hindi naman daw siguro dinala doon ni Chen Yangxi ang lolo nito para bigyan sila nito ng leksyon. Nagdahilan si Fang Ping nang kailangan na raw niyang umalis dahil oras na raw pala ng kanyang pagsasanay. Saka na nga lang daw nila pag-usapan ang kanilang mga estratehiya kapag nakabunot na sila kung sino ang una nilang makakalaban. Nagdahilan din si Qin Fengqing nang kailangan na rin daw niyang umalis dahil sumakit daw bigla ang kanyang tiyan. Tuluyan ang umalis ang dalawa sa takot na baka mabigyan sila ng leksyon ni Grandmaster Chen Yaoting sa mga nagawa nilang kasalanan. Sinabihan ni Chen Yangxi ang kanyang lolo nang sinindak daw nito sina Fang Ping at Qin Fengqing. Naisip ni Grandmaster Chen Yaoting na wala nga raw siyang sinabi ni kahit isang salita, alam nga raw ng dalawa na may nagawa ang mga itong kasalanan kaya ganoon na lang ang reaksyon ng mga ito. Sinabihan ni Grandmaster Chen Yaoting si Chen Yangxi nang bisitahin daw nito mamaya ang kuya nito. Halos kaka-breakthrough pa nga lang daw nito sa advanced rank 4 at nasisigurado niya na nakakaramdam ito ngayon ng matinding stress. Kailangan nga raw nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mapalakas nila ang loob nito. Tinanong ni Chen Yangxi kung paano na nga lang daw kapag ang Magic University at ang Capital South University ang nagkalaban sa first round ng kompetisyon. Tumugon si Grandmaster Chen Yaoting nang tatalunin daw nila ang team ng Magic University. Sinabi ni Chen Yangxi na sa palagay niya raw ay hindi yun mangyayari. Naisip ni Grandmaster Chen Yaoting na bakit nga raw kina Fang Ping pa kumakampi ang kanyang apo. Paano nga raw nito nasisigurado na matatalo rin ng iba ang kuya nito? Binanggit ni Chen Yangxi na maaari niya raw pakiusapan sina Fang Ping nang huwag ng mga itong masyadong bubugbugin ang team ng Capital South University. Kapag hindi niya nga raw ito ginawa ay tiyak na magiging one-sided lang ang laban. Sinabihan ni Grandmaster Chen Yaoting ang kanyang apo nang talagang natuto na rin daw ito sa mga taga-Magic University ng mga ganoong klase ng paraan. Naisip ni Chen Yangxi na nagsasabi lang daw siya ng katotohanan, halos kakatungtong pa lang daw sa advanced rank 4 ng kanyang kuya at mga intermediate rin lang ang iba nitong mga kakampi.
Tiyak nga raw na ilalampaso lang ang mga ito ni na Fang Ping, Chen Wenlong at Qin Fengqing. Naisip ni Grandmaster Chen Yaoting na ayaw niya man daw itong aminin pero isang araw talagang malakas na kalaban ang mga pambato ng Magic University. Lalo na nga raw si Fang Ping na may hindi kapanipaniwalang bilis ng progreso, paano nga raw ito nakarating agad sa Peak Rank 4 ng ganoong kabilis? Naisip ni Grandmaster Chen Yaoting na sana raw ay hindi nila makalaban agad ang Magic University sa first round ng kompetisyon, at nang magkatsansa raw silang makapasok sa top 10. Nagdadalawang isip din si Chen Yaoting kung dapat ba raw niyang tanggapin ang iminumungkahi ng kanyang apo para hindi masyadong mabugbog ang kanilang team kapag nakalaban ng mga ito ang Magic University, pero nananaig pa rin sa kanya na hindi niya raw ito maaaring gawin lalo na't isa siyang Grandmaster.